Somewhere in California, sa isang disco club, masayang bawat isa. Maraming sumasayaw at umiinom, maingay ang paligid, at buhay na buhay ang gabi. Sa isang madilim na bahagi, may tatlong babae na nasa edad 22, ang masayang nagiinuman. Dito sa club na ito, napili ni Chelsea na i-celebrate ang kanyang birthday. Kasama ang dalawang kaibigan na sina Hailey at Mila. Masaya silang nagkwekwentuhan habang umiinom sa gabing yon, hanggang sa may mga ilang lalaki ang dumating. Umupo sila sa katapat nilang table. Gwapo at mukhang mapagkakatiwalaan ang itsura nila. Napatingin sila sa mga binata dahil sa kahanga-hanga nilang muka at pangangatawan. Nakaramdam ng paghanga si Hailey sa isa sa mga lalaki. Tumayo ito't nakipagkilala. Dahil na rin sa epekto ng alak kaya malakas ng loob ni Hailey na makipag-usap sa mga lalaki. Nakipag-shake hands pa siya sa mga ito. Inalok din niya ng alak ang mga ito hanggang sa nakipag-inuman na sila sa grupo at hindi na nila namalayan ang paglipas ng oras. Hating gabi na pala, kaya nagpasya na silang umalis. Pauwi na silang magkakaibigan. Naglakad sila papuntang car park para sumakay sa kotse ni Chelsea. Biglang may mga sasakyan na itim ang dumating at tumigil sa harapan nila. Agad na nagbabaan ng mga lalaki. Nalalaki ang mga mata nilang magkakaibigan nang makita nila ang mga lalaki na papunta sa kanila. Huli na para tumakbo sila. Namukha naman nilang mga to. Silang mga lalaki na kasama nilang uminom kanina. Mabilis ang mga kilos ng mga lalaki. Isa-isa silang tinakpan sa ilong ng panyo na may gamot na pampatulog. Agad na wala ng malay ang mga babae. Mabilis namang binuhat ng mga kalalakihan ang mga kawawang babae na wala ng malay tao. Dinala sila sa kanilang mga sasakyan at mabilis na nilisan ng lugar. Kinaumagahan nagkagulo ang mga tao sa isang iskinita. May mga katawan ng 3 tao ang nakita sa mga dumaraang mga tao at nakasilid sa loob ng basurahan. Agad din dumating ang mga pulis sa lugar upang imbestigahan ang pangyayari. 3 katawan ng mga babae ang nakuha sa loob ng basurahan. Halos hindi na makilalang kanilang mukha dahil sa dugo na bumabalot dito. Dumating din ang mga FBI para mag-imbestiga at mangalap ng mga ebidensya. Isa si Agent Joven Miller sa mga humawak sa kaso. Habang dinadalang katawan ng mga babae, ay biglang gumalaw ang isa na ikinagulat ng lahat. Agad naman nila itong nilagyan ng oxygen at dinala sa pinakamalapit na ospital. Sumunod naman ang mga otoridad kasama si Agent Miller. Sa ospital, agad na ipinasok ang babae sa operating room. Matyagang naghintay si Agent Miller sa labas ng OR para malaman kagad ang lagay ng babae. Himalang nabuhay ang isa, ngunit 50-50 pa rin ang chance na makaligtas. Nahirapan ng mga FBI sa pagresolba ng kaso. Wala silang witness at ebidensya. Wala ring nakuhang CCTV sa lugar dahil sira ito't nataga ng hindi gumagana. Kaya hindi nila matukoy kung sinong mga salarin. Halos 1 buwan ang lumipas. Bago gumising ang pasyente sa ICU, agad na pumunta si Agent Miller sa ospital. Matapos makatanggap ng tawag mula sa doktor na tumitingin sa pasyente, maraming pulis na nakabantay sa labas ng pinto ng ICU kung saan nakakonfine ng babae. Pagdating ni Agent Miller, sumaludo mga pulis na nakabantay sa pinto. Agad siyang pumasok at kinausap ang doktor na nagbabantay. Iyak ng iyak ang babae matapos malaman na parehong patay ng mga kaibigan nito. Awa naman ang nararamdaman ni Agent Miller para sa babae. Lumapit siya dito para makausap niya ito ng mabuti. Kinuha niya ang kanyang recorder para ma-record ang lahat ng sasabihin ng biktima. "What is your name?" Panimulang tanong ni Agent Miller. "Chelsea Watts," sagot nito sabay pahid sa luha naglalanda sa kanyang pisngi. "Do you remember what happened to you and your friends?" Malumani na tanong ni Agent Miller, sabay lapag sa recorder sa ibabaw ng kama. Sinalaysay ni Chelsea ang buong pangyayari. Wala pagpasok nila sa club hanggang sa lumabas sila hanggang sa dinukot sila ng mga sindikato at dinala sila sa isang bahay. Tinurukan pa sila ng gamot para sunod-sunuran sila sa lahat ng iutos at gagawin sa kanila. Ilang lalaki ang palitan na gumamit sa katawan ng bawat isa sa kanila habang may nagbe-video naman sa kanila. Pagkatapos ay walang awa silang pinagbabaril ng isang lalaki. Ayon kay Chelsea, isang nangangalang Mr. Chu ang pangalan na narinig niyang tawag sa leader ng grupo. Tinapon nilang katawan ng mga babae malapit sa club kung saan sila kinidnap. Manila, Philippines. Maagang nagising si Cyril upang maghanda nang babaunin ng kanyang anak na si PJ.
Kahit may mga katulong siya, mas gusto pa rin niya na siya mismo maghahanda ng baon ng kanyang uniko iho, 8 taong gulang na si PJ, Patrick Sanchez Jr. Hindi maiwasan ni Cyril na mapaluha kapag naalala niyang trahedyang nangyari noon sa kanyang pamilya. Namatay ang kanyang mapagmahal na asawa habang pinoprotektahan nitong kanyang mga empleyado at mga magulang. Nagkaroon ng robbery hold-up sa isang branch nila sa May Kawayan, Bulacan noon, ang St. Patrick's Pawn Shop and Money Changer. Pag-aari ng pamilyang Sanchez ang shop na yon at nagkataon na bumisita ang kanyang asawa ng araw na yon. Naroon din ang mga magulang ni Patrick sa araw na yon dahil sa kahilingan ng branch manager. Kaibigan ng ama ni Patrick ang manager at magre-retire na siya noon. Nagkaroon pa ng farewell party para sa loob bago ang madugong robbery, ang pagbabalik tanaw sa nakaraan. Magkababata sina Cyril at Patrick. Magkasama din sila na lumaki at nag-aral. Magkapit-bahay din sila mula sa pagkasilang nila sa mundo. Matalik na magkaibigan ng mga magulang nila. Ang ama ni Cyril ay isang judge. Siya si Judge Miguel Castro na kinatatakutan ng lahat, habang ang mama niya ay may sariling fashion boutique, si Senyora Lucille Penda Castro. The former famous model, ang ama naman ni Patrick si Mr. Gilbert Sanchez is the founder of St. Patrick's Pawn Shop Jewelry and Money Changer. At ngayon ay meron na rin remittance. Ang ina naman niya si Miss Joan Diaz Sanchez ay owner of the famous Joan's Grill restaurant na meron 2 branch. Masayang pamilya nila. Lagi di silang nagbubanding every Sunday kung nasa bansang mag-asawang Sanchez. Law ang kinuhang kurso ni Cyril dahil sa pakiusap ng papa niya. Ang 2 ate niya kasi ay walang interest sa paglilingkod sa bayan. Nagmana sila sa mama nila na fashionista, kaya sa modeling sila nag-focus. Si Maylene ang panganay nila ay nasa Paris at doon nagbukas ng sarili niyang boutique. Ang pangalawa naman na si Michelle ay nasa New York. Sikat siya ng modelo doon at kilala na rin siya sa buong mundo. Ang bunso nilang si Miguelito ay criminology naman ang kinukuha. Idol na idol daw niya ang Uncle Greg nila na kapatid ng mama nila na ngayon ay isa ng general. Sina Cyril at Patrick ay parang magkapatid ng mga bata sila. Hanggang nagdalaga at binata sila, hindi nagbagong kanilang samahan. Madalas din silang nag-sleepover, lalo na kapag may mga project silang tinatapos. Magkasama silang nagre-review para sa kanilang exam habang kumakain ng snacks. Sabay din silang pumasok sa school mula pa noong mga bata sila. Ngayon ay si Patrick na nagde-drive. Madalas din silang nagpapakamalang mag-boyfriend/girlfriend. Dahil sa lagi silang magkasama at sweet din silang tignan. Maraming naiinggit sa kanya, lalo na mga babaeng may crush kay Patrick. Isang araw habang kumakain si Cyril sa kantin, kasama mga kaibigan niya sina Yvette, Lorraine at Lynette. Masaya silang nag-uusap na 4 habang kumakain ng kanilang lunch. Isang grupo ng mga lalaki na nasa 6 ang dumating sa kantin upang kumain. Napalingon ng magkakaibigan dahil biglang nag-ingay ang mga kumakain doon ng mga students. Isang grupo ng mga binata ang masayang pumasok sa kantin. Kinikilig naman ng ibang mga babae dahil sa paghanga ng mga lalaking bagong dating. I love you, Jake, sigaw ng isang babae. Hi, Jake, halika dito, tabi tayo, sabi naman ng isa pa na nasa kabilang table. Grabe, ang gwapo ni Jake, akin si Leo. Dahil sa ingin ng mga babae sa paligid kaya napatigil na rin sa kanilang kwentuhan, sina Cyril at tumingin na lang sa mga babae sa paligid nila na akala mo ngayon lang nakakita ng lalaki sa buong buhay nila. Napansin din niyang isang lalaki na parang ito ang leader ng grupo dahil pinaghila pa siya ng upuan ng kasama nito. Matangkad, maputi at chinito, mukhang rich kid dahil mga branded ang suot nitong damit. May makapal din siyang suot na kwintas at ring. Ano ba yan? Nakakahiya naman sa Amber. Isigaw pa talaga na mahal niya si Jake, ani ni Lynette. Naku girl, sinabi mo pa, sagot ni Lorraine na halatang naiinis. Sino bang mga yan? Parang ngayon ko lang sila nakita dito. Tanong naman ni Cyril, na halata sa mukhang pagka-curious. Tumawa naman ang 3 kaibigan matapos marinig ang tanong niya. Grabe ka girl, makagraduate lang yan tayo. Pero hindi mo man lang sila kilala. Si Yvette habang tumatawa. Best friend, tumingin ka rin kasi sa paligid mo at hindi puro libro ang tinitingnan mo. Sige ka, baka mamaya tumanda kang dalaga niyan. Sayang ang lahi mo. Ani naman ni Lynette habang hinahaplos ang likod ni Cyril. Girl, sumama ka kasi sa amin, minsan na manood ng basketball para makita mo kung gaano kagaling maglaro si Jake.
Si Lorraine, kaya ang nga girl, wag mong buruhin ang beauty mo sa library. Baka sakaling mahanap mo ng Prince Charming mo. Si Yvette sabay inom ng kanyang juice. Lingid sa kaalaman ng apat na magkakaibigan ay kanina pa sila pinagmamasdan ng grupo ni Jake. Jake, type mo ba si Miss Castro? Tanong ni Leon, isa ring basketball player. Bata yan ni Sanchez. Hindi nyo ba alam yun? Baka magalit yun kapag pinakialaman niyang chicks niya. Ani naman ni Clifford. Masamang tingin naman ang isinagot ni Jake sa kaibigan. Sinasabi mo ba na matakot ako sa Sanchez na yon? Galit na tura nito sa kaibigan. Sabay tayit naglakad papunta sa table ni na Shireel. Nagulat si Shireel na biglang may nagsalita sa harapan niya. Hi miss, pwede bang makipagkilala? I'm Jake Chua. Sabay lahat sa palad nito. Pilit naman nang ngumiti si Shireel. Shireel Sandoval? Nahiyang sagot niya, saka nakipagkamay kay Jake. Mula noon ay naging madalas ang pagkikita ni na Shireel at Jake at nagpapalitan din sila ng text messages sa dalawa. Papasok na sa university sina Shireel at Patrick na biglang tumawag si Jake. Hello? Nag-aalangan na sinagot ni Shireel ang phone nito. Hi Sai, are you free tonight? Tanong nito sa dalaga. Yeah, why? Sagot niya habang nahiyang nakatingin kay Patrick na abala naman sa pagdadrive ng kotse. Zai, in-invite sana kita tomorrow for my birthday party. Sana pumayag ka. Tanong ng binata habang nakaupo sa kama nito sa kanyang kondo. Bahagyang nag-isip naman si Shireel sa isasagot niya dahil hindi niya alam kung papayagan siya ng magulang niya na lumabas ng gabi. Jake, magpapaalam muna ako sa parents ko. Kung papayagan ako, sagot niya sa kakinagatang labi. Kunot ang noo ni Patrick habang nagmamaneho, saka nagtanong, sino si Jake at saan kayo nagkakilala? Tanong nito sabay sulyap sa dalaga at pinalik din kagad ang paningin sa daan. Si Jake, yung sikat na basketball player sa university. Nagkakilala kami last week sa kantin. Paliwanag niya sa kababata na parang magkadikit ng kilay sa sobrang pagkakunot ang noo. Anong sinabi niya sa'yo at kailangan mong magpaalam kina tito at tita? Nainis na tanong ulit ito sa dalaga. In-invite niya lang ako na pumunta sa birthday party niya bukas ng gabi. Sagot ni Shireel na medyo may pangamba. Ano? Gulat na tanong ni Patrick sa dalaga. Bakit kanya inimbitahan? Kailan lang kayo nagkakilala? Tanong nito ulit na medyo mataas ng boses. Hindi lang umimik si Shireel dahil alam niyang galit ng kababata niya. Pagdating nila sa subdivision, agad na bumaba si Shireel at tuloy-tuloy sa loob ng bahay nila. Habang nag-aalmusal sina Shireel, kasamang mga magulang at bungsong kapatid na lalaki nagpaalam siya sa kanyang papa para sa party na pupuntahan. Matapos ang ilang katanungan sa anak nila tungkol sa background, nag-invite at kung saan lugar gaganapin ay pumayag din ng mga to sa kondisyon na bawal uminom ng alak. Sakay ng taxi Shireel at nagpapatito sa naturang restaurant kung saan gaganapin ang dinner party ni Jake. Sa loob ng restaurant, halos lahat ng mga tao ay napatigil pagpasok ni Shireel sa loob. Nakasuot siya ng plush neck split tie red dress na talaga namang nakakaagaw pansin sa lahat. Samahan pa ng paglugay niya ng kanyang buhok na medyo kinulot sa dulo. Halos tumulo ng laway ng mga lalaking bisita dahil sa magandang tanawin na nasa harapan nila. Agad namang nilapag ni Jake ang wine glass na hawak niya at sinalubong si Shireel na nakatayo pa rin malapit sa pintuan. You're so beautiful babe, tanging nasabi nito habang titig na titig sa mukha ng dalaga at bahagyang sinulyapan din ang mayayaman itong hinaharap. Parang hindi makalakad si Shireel. Nahiya ito dahil tinitingnan siya ng lahat ng bisita. Happy birthday Jake, pagbati niya sa binata sabay abot sa maliit box na dala. Thank you babe, akala ko hindi ka na darating. Sabi nito at sabay na silang pumasok para ipakilala to sa mga kaibigan niya. After ng dinner party, nagpresenta si Jake na ihati si Shireel sa bahay niya at pumayag naman ang dalaga. Habang nasa daan, napansin ni Shireel na ibang way na tinatahak nila kaya bigla siyang nagtanong sa binata. Jake, hindi tong daan pa uwi sa bahay namin. Dapat sa kanan ka dumaan, kinakabahan na tanong ni Shireel. Don't worry babe, we're going home. Malamig na sagot nito bago tinakpan ng panyo na may gamot na pangpatulog ang ilong ng dalaga at tuluyan na itong nakatulog. Nagising si Shireel na masakit ang buo niyang katawan. Nagtaka pa siya kung anong ginawa niya at gano'n na lang ang nararamdaman niyang sakit. Dahan-dahan siyang bumangon dahil gusto niyang gumamit ng toilet. Pero napangiwi siya sa sakit nang biglang gumuhit sa pagitan ng kanyang mga hita. Biglang pumasok sa isip niya ang huling pangyayari sa kotse ni Jake bago siya mawala ng malay. Galit at pagkalito ang namayani sa dalaga dahil sa isang iglap na walang isang pinakaimportanting bagay na pinakaingat-ingatan niya. Takot dahil sa ama niya na siguradong
papatayin siya sa oras na malaman ang nangyari sa kanya. Babangon na sana siya nang biglang may gumalaw sa kaliwang bahagi ng kama. Nakadapa ito, tinakpan ng una ng ulo niya. Ganun pa man alam ni Cyril na si Jake ang lalaking katabi niya at nagnakaw ng virginity niya. Dahan-dahan siyang tumayo upang hanapin ang kanyang damit at bag. Nakita niyang bag niya na nakapatong sa ibabaw ng sofa at ang damit niya ay nagkalat sa sahig kasama mga kasuotan ni Jake. Nakabis na si Cyril, tanda na sanang umalis pero hindi niya alam kung nasang lugar siya, kaya dahan-dahan siyang pumunta sa side table upang kunin ang envelope na nakapatong doon. Kinuha din niya ang wallet ni Jake at saka kinuha ng litratong ID nito at ang loob ng kwarto. Ano man ang mangyari, meron siyang pangahawakan laban sa walang hiyang lalaking ito. Pagkalabas niya sa kwarto ay isang marangyang living room ang tumambad sa kanya. Kung hindi siya nagkakamali, penthouse ito ni Jake. Agad niyang tinawagan ang number ni Patrick upang masundo siya sa lugar na ito at sinabi niyang hintayin niya ang kababata sa lobby. Samantalang hindi makatulog si Patrick sa gabing yon, inabangan niyang pag-uwi ni Cyril. 2:00 na ng madaling araw pero wala pa ito, kaya nag-aalala na siya na paano ng kanyang kaibigan ang mas madaling sabihin na kanyang mahal. Lalabas na sana siya sa terrace upang muling silipin ang harap ng bahay pero biglang umilaw ang phone niya. Kaya dali-dali niya itong nilapitan at nakita niya na tumatawag si Cyril. Ganyang kinuha ang telepono saka sinagot. Hello Cyril, nasan ka ba't hanggang ngayon hindi ka pa nakakauwi? Madaling araw na, forsake, ani niya habang nanggigigil sa galit. Ngunit mga hikbilang dalaga narinig niya, kaya lalo na naman siyang nag-alala. Cyril, are you okay? Umiiyak ka ba? Nasan ka't pupuntahan kita? Sunod-sunod na tanong niya habang naglalakad papasok sa closet upang makapagpalit ng damit. Dahil naka-boxer lang siya at sando. Patrick, please, puntahan mo ko dito sa Ayala. Isesend ko sa iyo ang address. Ani niya sabay end call at tinext ang address ng condo at bumaba sa may lobby. Halos paliparin ni Patrick ang kanyang sasakyan, makarating lang kaagad sa Ayala. Dahil madaling araw na, kaya wala ng traffic at nakarating siya kaagad. Pagtigil ng kotse niya sa may lobby ay kaagad ding lumabas si Cyril at patakbong sumakay sa kanyang kotse at halata ang takot sa mukha nito. Hindi na lang nagsalita pa si Patrick dahil alam na niya na mayroong nangyari sa dalaga na hindi maganda. Agad din pinatakbo ang kotse niya pabalik sa subdivision nila at saka na lang niya kakausapin ng dalaga kapag maayos ng pakiramdam niya. Mabuti na lang at nagpuntang magulang niya sa Amerika para sa pagbubukas ng unang branch nila doon ng St. Patrick's Pawn Shop and Jewelries. Pagdating nila sa kanilang mansyon, inalalayan niya si Cyril paakyat sa kanyang kwarto. Hindi na bago kay Cyril na matulog doon. Mga bata pa lang sila'y ginagawa na nila ang mag-sleep over. Minsan dito kina Patrick at minsan naman ay sa bahay nila. Hinahayaan lang sila ng mga magulang nila kahit na mga dalaga at binata na sila. May tiwala naman ang mga ito sa kanila at mag-best friend sila. Kaya walang problema. Pagpasok sa loob ng kwarto, agad na pumasok si Cyril sa banyo upang maligo. Halos dumugo ng katawan niya sa sobrang pagkuskus na ginagawa niya. Habang umiiyak, sinisisi niyang sarili dahil sa nangyari sa kanya. Diring-diri din siya sa sarili niya sa mga oras na ito. Ilang beses din siyang nagsabon at shampoo na akala mo'y matatanggal ng sabon ng dumi na pumapasok sa katawan niya. Maya-maya pang mga katok sa pinto nagpabalik sa kanyang realidad. Narinig niya si Patrick na sumisigaw na sa labas. Cyril, what takes you so long? Are you okay? Tanong ni Patrick habang kumakatok sa pinto ng banyo. Pero wala siyang marinig na sagot kaya lalo siyang nag-aalala. Sinubukan niya pihitin ng doorknob at laking pasalamat niya na bukasyon kaya dahan-dahan niyang binuksan ng pinto. Laking gulat niya nang makita niya si Cyril na nakaupo sa sulok ng shower room na walang saplot at nanginginig na sa lamig habang umiiyak. Agad niyang kinuha ang bathrobe niya at saka pinasuot sa dalaga na parang wala sa sarili sa kanya binuhat at dinala sa kama. Agad din niyang pinatay ang aircon para hindi lalong lamigin ang dalaga. Kumuha pa siya ng towel at pinunasan ang buhok nito na tumutulo pa rin ng tubig. Habang abala sa pagpapatuyo si Patrick sa buhok ng dalaga, ay bigla na lang umiyak si Cyril. Sa pagkakataong yun ay sinalaysay niyang nangyari sa kanya. Sobrang galit ang nararamdaman ng binata at hindi niya napigilan ng sarili na pagsusuntukin ng headboard ng kanyang kama hanggang sa mabutas ang leather na bumabalot sa foam na nakalagay sa kanyang headboard. Nag-aalala naman si Cyril dahil sa inaasal ni Patrick. Umiiyak na rin ito at nagbanta pa na papatayin niyang hayop na lalaking yun na nagsamantala sa best friend niya. Umaga na nang makatulog silang pareho.
Nagising si Patrick sa mga katok sa pintuan ng kanyang kwarto, kaya kahit naantok pa, ay bumangon to upang buksan ang pinto. Nabungaran niyang isang katulong nila na si Ami. Sir, good morning po. Pasensya na po. Tumawag po kasi si Senyora Lucille at hinahanap po si Senyorita Cyril. Hindi daw pumuwi kagabi. Baka daw po nandito. Tanong nito sa amo niyang halos nakapikit pa rin ang mata. Humika munang binat at bago sumagot. Yeah, tell them she's here with me. Sinundo ko siya kagabi at dito ko na pinatulog. Tell tita na wag na mag-alala. Ani niya sa kahumika bulit at sinarang pinto at bumalik sa kama. Lumipas sa mga araw at parating na ang board exam, kaya naman sa pagre-review na nakatutok si Cyril. Ganon din si Patrick. Pareho silang magtatapos na sa college at gusto nilang pareho na maging top-notcher. Kaya naman doble ang pag-aaral ang ginagawa nila. Si Cyril na gustong ibigay ang kanyang ama ang karangalan na maging magna cum laude. Isang araw, matapos magbasa ng books, si Cyril sa library nakaramdam siya ng pagkahilo. Naisip niya na baka puyat lang kasi ilang gabi na rin siya nagpupuyat sa pagre-review. Minabuti niya na tawagan na lang si Patrick para malaman kung ano, tapos na ba at makauwi na sila. Sakto namang naglalakad na si Patrick sa oras na yon. Tanaw niya ng dalaga. Binilisan na lang niyang paglalakad para makarating na kagad siya sa kinaroonan ng kanyang best friend. Nagtaka pa si Patrick na makita si Cyril. Namumutla ito at pinagpapawisan. Kaya kagad niya itong inalalayan. Papunta sa kotse at anong nangyayari sa'yo? Bakit namumutla ka? Nag-aalalang tanong ni Patrick. Patrick, nahihilo ako. Please tulungan mo ko. Ani ni Cyril sabay yakap kay Patrick. Para doon kumuha ng lakas dahil parang hihimatay na siya. Dali-dali naman siyang inalalayan ng binata pasakay sa kotse nito. Dadali na kita sa doktor. Baka kung ano na nararamdaman mo. Ani niya habang pinapaandar ang kotse. Hindi na tumanggi si Cyril. Alam niyang kailangan niya na magpatingin sa doktor. Ayaw niyang lumala kung ano man ang kanyang nararamdaman. Baka hindi siya makakuha ng board exam sa susunod na linggo kung magkakasakit siya. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.